Sa gitna ng painit na patutsadahan ng Malacanang at Korte Suprema, naungkat ni Chief Justice Renato Corona ang psychiatric records ni Pinoy na naman. Sa isang statement, hinamon ni Corona ang Pangulo na ilabas hindi lang ang kanyang salin at bank accounts, kundi pati ang psychological records nito. Kung matatandaan, nung kainitan ng batuhan ng putik ng 2010 elections, kinalkal daw ng mga taga-Nationalista Party ang umano'y issue ng mental health ni Pinoy. May kumalat na dokumento na galing daw sa Ateneo Psychology Department na pinirmahan pa ni Father Tito Caluwag. Inamin daw ni Pinoy na nooy 36 years old pa lang na siya ay nakaranas ng matinding depresyon at ng matinding galit ng emosyon. Pero sabi ni Father Caluwag, peke daw ito. Hindi naman daw siya psychologist o psychiatrist. At ultimo si Pinoy ay pinagtawanan lang ito. Pero sabihin nating totoo ang dokumento. Hindi ka ba madedepress? At mapapraning kung ilang taong kinulong ang tatay mo. For the last 5.5 years, I've been locked up alone in my room. At nakita mo pang nakahandusay ang bangkay sa dugo. Wala raw kinalaman sila Manny Villar sa pagkalat ng dokumento. Pero 3 days bago ito pumutok, humirit si Alan Peter Cayetano na may topak daw si Pinoy. Ang gumagawa nito ay tinatawag na topak ni Noynoy. Ano yung topak ni Noynoy? Ito po yung trapo, oportunista at kamag-anak na pumapaligid kay Noynoy Aquino. Pero mukhang walang naging epekto itong akusasyong ito. Pero bakit nga ba pilit na inuungkat pa rin itong issue na to? Hindi nga kaya talagang may tama sa ulo si Pinoy? Kadiri ka, Jun. Oo nga, hindi ba? Kaduda-duda eh. Hindi ba sabi nila na ang isang katangian ng autism ay ang pagkakaroon ng obsesyon sa isang bagay? At sa kasong ito, mukhang ayaw niyang tantanan si CJ Corona. Parang bata na may tama sa isip daw na ayaw tumigil sa kababanat. Pero teka. Ano naman ngayon kung talagang may problema sa pag-iisip ang Pangulo ng bansa? Sabi ng isang pag-aaral, 49% daw ng mga presidente ng Amerika ay nagkaroon ng problema sa pag-iisip. Karamihan daw sa kanila ay may depression. Ibang mga problema naman daw ay anxiety, alcohol abuse, bipolar disorder at social phobia. Mismong si Abraham Lincoln ay dumanas ng tinatawag na clinical depression, ang kondisyon ng matinding kalungkutan. Kadalas ay nakikita siyang nakalugmok at minsan naman daw ay umiiyak-iyak ng mag-isa. Pero mas nakikita ang kanyang pagiging dakila sa pamamagitan ng kanyang paglagpas sa matinding hamon na ito. Ang resulta, si Lincoln ang tinuturing na one of the greatest presidents of the United States of America. Ikumpara mo ito kay Franklin Pierce na na-witness niyang namatay sa aksidente sa riles ang kanyang anak. Nakaranas daw si Pierce ng depresyon at post-traumatic stress kaya halos walang nagawa nung siya'y nanungkulan. Pero, mamili ka. Yung merong ang topak pero magaling at matino versus yung wala ngang topak pero ganito. Transformers. Pero sa isang banda, pwede mo naman sabihin na sino ba sa kanila ang walang topak? There's a thin line between genius and madness, ika nga. Isipin mo na lang kung siya ang naging presidente mula 1992 hanggang 98. I won in the voting, although I lost in the counting. Kaya wala na tayong magagawa. Oo, baliw nga si Pinoy. Siya ngayon ay baliw na baliw sa pag-ibig.